Good afternoon, saints. Ayan, pakibati niyo yung katabi niyo ng good afternoon. Ayan, alam niyo pa isa sa mga palatandaan ho na we're Christians is we know how to greet one another kahit hindi tayo binabati. Alam niyo, sabi ng Bible kung binabati niyo, yung bumabati lang sa inyo, sabi niya, what makes us different from the tax collectors? Di ba? Sabi niya, that what makes us different is because of Jesus. No? We greet people. Kaya kahit nasa daan kayo, may makakasalubong kayo, hindi masamang ngumiti. Di ba? Hindi masamang ngumiti. Kasi hindi natin alam baka yung ngiti na yun ang mag-encourage sa kanila to face their day. Di ba? Kaya pagka bumabati tayo, good morning, good afternoon, good evening, maganda ho yan kasi we are expressing blessing upon these people. Okay, ulitin natin, batiin yung katabi niyo ulit. Good afternoon. Yan, di ba? Praise God, praise God. Now, I hope you had a very great week. At alam ko, masayang-masaya yung linggo ninyo. And we are now welcoming another week of exciting adventure as the Lord unveils to us another week of opportunity to honor Him. Amen po? Isang panibagong pagkakataon. Kaya tuwing sasalubong tayo ng panibagong araw, panibagong linggo, dapat excited tayo kasi God will unveil before us habang binubuksan sa atin ang panibagong mga pagkakataon para luwalatiin siya at magtagumpay naman tayo. Okay po? Kasi alam po ninyo, bawat hamon ay mayroon pong kaakibat na tagumpay. Kung walang problema, walang tagumpay. Wala kang basihan ng tagumpay kung wala kang problema Kaya kung yung katabi mo naging problema sa iyo ngayon, praise God. Meron kang pagkakataong magtagumpay. Di ba? Now, bago tayo magpatuloy sa ating series on Love Rediscovered, kasi sabi natin, kailangan natin talagang diskubrihin ulit yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na nakikita natin sa social media, nakikita natin sa telebisyon, nakikita natin sa iba't ibang bahagi na kung saan napapakinggan natin ang mga tungkol sa pag-ibig, kahit na yung mga sikat na K-drama. Ang layo-layo na sa katotohanan. Di ba? Kaya marami ang bigo when it comes to love. Marami ang nasasaktan when it comes to love because they have a wrong concept of love. Maraming tao, they're not allergic to love. They're allergic to the wrong concept of love. Kaya we need to rediscover that again. No? Gusto ko lang kwentuhan kayo. Mayroon pong isang daga. Yung dagaho. Alam ko, paborito niyo ito sa bahay niyo. Di ba? Meron, nakasilip siya sa siwang noong, alam niyo siwang, no? Crack. Nakasilip siya sa crack. Tapos yung mag-asawa, yung farmer, tsaka yung asawa niya, nag-unpack nag-unbox ng pilang in-order sa Shopee. Eto na, agkaabang siya. Ano kaya yun? In his, kaya parang amazement. Natakot talaga siya dun sa nakita niya. Kasi paglabas, it's a mouse trap. Talagang trap ng daga. Kaya nagsisigaw siya, there is a mouse trap in the house. There is a mouse trap in the house. Talagang sinisigaw niya yon. Ito namang si Manok. Biglang dahil nagtutukatong ganyan, sabi niya, hey Mr. Mouse, anong problema mo? Mouse trap? It doesn't concern me. Kaya pasensya ka na. Problema mo yan. Di ba? Ganyan. Ang lungkot niya, pumunta doon sa baboy. Pagpunta niya doon sa baboy, sabi ng baboy, ay, Mr. Mouse, I'm sorry I cannot do anything about it, but I'll pray for you. Pagpipray na lang kita. Pasensya ka na. Hindi naman ako kasa dyan Siyempre, baboy naman siya, di ba? Eto na. Dumating na ho yung baka. Lumapit na siya sa baka. Ganyan, sabi ganyan. There's a mouse trap. Sabi niya, sa palagay mo, concern ako dyan? Sabi nung baka. Sa palagay mo, concern ako dyan sa mouse trap na yan? Alam mo, kawawa ka naman, pasensya ka na, para sa'yo lang yan. So, he felt so dejected. Pumunta na siya sa kanyang lugar, malungkot na malungkot. Biglang nakarinig, pak! Uy, may natrap! Talagang may natrap! Tapos madilim, yung babae, yung asawa ng farmer, pumunta. Without realizing na yung natrap, yung buntot ng isang venomous snake. At natuka siya. Nako, nilagnat. Nagkaroon ng fever. Tapos, nung nilagnat, alam nyo naman, sa Amerika, pagka sila po ay nagkakalagnat, nagpiprepare ng chicken soup.
kinuha yung manok, kinatay. Para magka-chicken soup. Hindi agad gumaling. Hindi agad gumaling. So ang nangyari, na bumibisita yung mga kapitbahay, yung mga kamag-anak, nagbabantay, round the clock. Kaya, kailangan pakainin. Kinatay yung baboy. Namatay yung asawa, hindi gumaling. Daming bisita, kailangan pakainin. Kinatay yung baka. Now, ano pong ibig sabihin ito? Minsan akala natin it doesn't concern us. But just because we have no concern for others, hindi natin alam that eventually it is us who will suffer the most. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kaya nga po, naalala ko isang comic strip na sabi, the trouble with most people is that every time they think of themselves. Kahit sa ating bansa, kung mapapansin nyo, everyone is complaining about the leadership. Everyone is saying, etong mga leaders natin hindi marunong, kaya tayo nagkakaganito. Pero ang totoo nating problema is not corruption. Ang problema natin, hindi tayo marunong magmahal, maging sa sarili nating bayan. Nakuha niyo po? Hello? Gusto natin ng pagbabago, basta hindi tayo kasali. Kumbaga, magbago yan lahat. Huwag mo kaming idamay. Parang not at our expense. People must change. The Philippines must change. The Filipinos must change. But not us. Hindi tayo kasali doon. Kahit na sa village namin, nakikita namin, gusto namin maganda yung village, maganda, malinis. Pero, pag ikaw yung may aso, nagpapadumi ka kahit saan, wala yun sa kanila. Para, maganda yung malinis, basta, wag mo kaming idamay. Napansin niyo po ba yun? Kaya praise God sa mga tulad ninyo, hindi kay katulad nila. Next. Diba? Parang yan sa kakain sa pantry. Diba? Alam mga nagre-reserve, alam naman, saan tayo kakain? Diba? Walang kaayusan. Diba? Pero pag sila yung nagre-reserve, okay lang. Diba? Ulit, hindi ito pang hapon, yung pang umaga. Huwag nyo na ikwento, baka marinig nila eh. Di ba? Kaya nga po, the world needs love. Kailangan ng mundo yung pag-ibig. Our country needs love. Every family needs love. Ang tanong, anong klaseng pagmamahal? And the church should exemplify this kind of love. Dapat tayo yun, yung nagpapakita ng halimbawa ng pag-ibig na yun. Kaya last week, sabi natin, sa verse nating inaral, sabi niya, a new commandment I give to you. Doon pa lang sa sinasabi niyang a new commandment, ang pag-ibig hindi damdamin. It's not about liking people. God did not command us to like one another. We may not like the person, but we have to love the person. Kaya magkaiba yon. Nasusundan po natin? Kaya napaka-importante. Kaya sabi niya, a new commandment. Yun lang salitang commandment, nagsasabi na kagad, this is not something about your feelings. Di ba? Kasi sabi niya, I give to you, ano yung command? That you love one another. Bakit naging bago yan? Hindi bago yung love one another. Kaya bago yan because yung standard that of loving one another is as I have loved you. In other words, unless you experience this love, you can never extend that love to anybody. Hindi mo pwedeng ipasa ang bagay na wala ka. Nakuha niyo po? Kaya ho, ang dami. Nung Valentine's, I love you, I love you. Yung totoo niyan, ang labo mo. Meron kaming pinakinggan, meron kaming D-group, yung aming kasama, nagpakita ng TED Talk about love. Sabi niya, he wants to define love. Alam niyo, nung natapos na yung 15 minutes of explanation niya, wala kami naintindihan. Hindi niya ma-explain. Kasi nga, hindi mo pwedeng i-define yan eh. Kaya nga sabi niya, I have loved you. You must experience it. Hindi yan idea. Kailangan mo experience that you also love one another. And look at the word. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. You see, dahil ito ay kinuman, at ito daw ay magiging palatandaan, ID natin, ID natin of our relationship with God. Dick, Tom, and Harry can claim, I'm a Christian. Pwede natin i-claim yan. Pero kung gusto mo maintindihan kung totoo yan, sa love mo susukatin. Kaya when Jesus Christ summarized the Bible, di ba? Minsan daming alam sa Bible. Nung sinummarize, anong summary niya? Love God with all of your heart, soul, and mind.
Likewise, love your neighbor as you love yourself. Di mo man alam lahat ng ipinag-utos ng Diyos. Tanungin mo lang yung sarili mo, what does love require of me? Okay ba yan? Nasusundan? Ngayon, yun ang dahilan kung bakit tayong lahat, we want to grow in love. Kasi hindi naman madali yan eh. When we experience God's love, yung love ni Jesus, kaya pa nagbabasa kayo ng Bible, kayo ba na hindi na na-excite magbasa, nagka-quiet time, hindi ko naman maintindihan. Di, basahin mo to know more of Him. Nang sa ganun, ma-inlove ka lalo sa Kanya. Okay? Diskubrihin mo siya sa pagbabasa mo ng Bible. Then the more you come to know Him, the more you understand His love, the more you will learn how to express the same love to others. Okay po? But we need to grow. Kaya binigyan kayo papel. Sino may papel sa inyo? Ayan. Pakitaas nga po yung kung nakatanggap kayo. Yung wala. Iba nakatulog na. Aga-aga pa. Okay. Pakitaas ang kamay. Yan. Yung iba parang wala. So lahat meron na. Kayo wala kayo? Oo, meron. Hindi pa tinuklop. Hindi yung pambalot ng ano. Hindi. Ikaw yung nakaputi. Wala ka? Wala ka? Ayun. Yung nasa likod. Wala kang ganito? Hindi, kawawa ka naman. Oy, bigyan nyo nga ito. Oh, walang hindi dapat wala. Kasi exam ito eh. Lahat sa second floor. Doon sa balcony, upper balcony. Ba't parang aapat lang nandoon? Ayan yan. Okay, meron na? Okay, good. So, itong gagawin natin. Ito, habang inaaral natin yung i-rate natin yung sarili natin. Okay ba yun? I-rate natin. Yung 7, ibig sabihin, you are as loving as Jesus. Ngari, patient. You are as patient as Jesus. Didiscuss natin mamaya kung ano yan, ha? Ngayon, yung 1 naman, you have no patience at all. You are like Satan. Okay? Ayan, para diretsahan na. Kasi love as Jesus love eh. Pag 1 ka, hindi si Jesus ang kapantay mo. Okay? Demonyo. Okay. Ngayon, mamaya, pagkakain kayo, maghahapunan kayo, pwede naman kayong magtanungan. Kasi maganda, didiscuss nyo eh. Didiscuss nyo. Kunyari, si daddy, nilagay niya, patient, 7. Tapos sasabihin ng anak, Daddy, ano ka ba? Baligtad yung computation. Dapat yung pinakamataas ang 7. Bakit 7 nilagay mo? Ngayon, hindi yun para mag-away. Yun ay para matuto tayong pare-parehas. Kasi minsan akala natin napakabait natin, pero yung pala, ang layo-layo natin, no? Naalala ko yung kinento ko sa inyo, di ba? Yung mga anak ko, tinanong ko, ano masasabi niyo tungkol sa akin? Mga ganyan, di ba? Paano ako mag-i-improve? In my mind, ang isip ko, sasabihin lang, perfect dad, di ba? You're the best dad in the world. Nung sinabi na nila, naku po, lahat sila gusto kong palayasin. Ganon din yan. Once na na-reflect na, doon mo lang maintindihan, ay, ganon pala ako. Pero huwag kang magalit. Dapat, alam niyo, isa pinakamasarap na karanasan ko sa buhay, yung may magsasabi ng mali ko. Dahil at least, alam ko, pwede ako mag-improve. Pag walang nagsasabi ng mali ko, hindi ko na alam na mali-mali na pala ako. Nakuha niyo? Kaya nga pag nag-e-exam sa school noon, masarap ang exam. Ayaw lang natin, siyempre. Yung iba, ine-exam, dinadaya pa. Paano malalaman yung hindi mo alam? Di ba? Hindi ka mag-i-improve. Nakuha niyo? Kaya maganda, matuto tayo, ha? Meron ka ng ganito? Wala kayo. Bakit inaapi niyo sila? Ito wala pa. Bigyan niyo nga. Kasi mamaya, pag lumabas kayo, kukuha kayo ng kopya, may bayad na. Mga mahal kong ushers. And dito po, yan, meron po sila. Ayan. Siguro kanina nung inaabutan kayo, inisnab nyo yung mga usher, no? Kaya hindi kayo nabigyan. Kasi binibigyan ng bawat papasok eh. Kapag inisnab nyo, kasi usher, good morning po. Kaya, pag ginanon mo, talaga yan na mapapa. Pero hindi kayo ginajudge, ha? Baka naman, yung iba naman, naihi, nagmamadali, di ba? Kaya naman, ayaw mo naman magpa-reserve, kaya nagmamadali ka sa upuan. Kaya ano lang yon. Hindi lahat ganon. Yung iba ganon. Yung pang-umaga. Lagot ako sa Panginoon. Hiniraan ko yung pang-umaga. Hindi, mahal natin silang lahat. Okay? Okay tayo? So, yung mga wala, taasan nyo lang ng kamay yung usher, ha? Okay. Libre yan. Okay? Pag siningil kayo,
Hindi yan, scammer yan, scammer. Okay, so balik tayo. Good. So sabi natin, we are now, as Christians, we are defined by love. Hindi tayo defined by our knowledge of the Scripture. We're not defined by, what do you call this, yung parang, yung zeal natin in serving the Lord. We're not defined in our position in the church, like may-aring D-group leader or pastor. We're not defined by that. We are defined by our love. Parang Diyos yan eh. Si God is never been defined as holy, though He is holy. God has never been defined as all-powerful, though He is all-powerful. Hindi rin siya nagkaroon ng kabuluhan o halaga dahil lang sa Kanya siya ay yung bang all-knowing. Hindi. Bagamat siya'y all-knowing, hindi yun na nagdi-define sa Kanya. He is defined by love. Kaya nga, everyone who claims to belong to God, he must love. Kasi yun ang identification that will define us. Nakuha ninyo, kaya nga nung nag-attend po nga ako sa klase ni Pastor Peter nung nakaraan, inulit niya ito. Sabi niya, yung myth ng spiritual maturity, minsan nakala natin we are spiritually matured. O kaya, alam ko na yan, Christian na ako. Kasi maalam naman ako sa Bible eh. Ang problema, knowledge puffs up. Nagmamalaki ang tao. Kaya minsan, hindi masamang maging maalam ka, pero masama, alam mo maraming bagay, pero nagiging palaaway ka, nagiging yung mayabang ka, hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Yung iba naman, masigasig. Sabi nga din sa Proverbs, it is not good to be zealous and miss the path. Diba? Yung hindi mo matamaan, yung dapat mong puntahan. Kaya sabi niya, kaya yung zeal, pwedeng zeal without knowledge. Hindi rin mabuti yon. Yung iba naman, sipag, daming activities. Talagang everyday, nasa service, nasa church, ganyan. Nag-gather, lagi everyday. Pero na-neglect na yung pamilya, na-neglect na lahat. Pero hindi yun ang test ng maturity. Success, o kaya, wow, ang dami niyang na-evangelize. Wow, ang dami niya na sa Bible study. Wow, ang dami nang umaatin dito. Hindi yan ang sukatan. Wala dyan. Yung posisyon, yung spiritual gift, sacrifice, wala dyan. Mami, papaliwanag ko bakit. Bakit wala dyan? Ang sukatan, pagmamahal. As in, we are known by love. Kaya nga kung naalala ninyo, last week, sabi natin, love is God in action who is in us. Through us and for us. And often expressed in unconditional commitment toward imperfect people. To seek their highest good, which usually requires sacrifice for His glory. Now, yung first part, God is in us. Madaling sabihin yan, oh, God is with me. Pero itetest mo ngayon yun, yung claim na yun. Paano mo itetest? Vertically, alam ni God if He is with us. Tama? Ngayon, horizontally, hindi natin alam yan. For us to know, makikita natin sa aksyon. Kaya nga, you shall know them by their fruit. Nasusundan? Kaya anything na i-claim ng isang tao, malalaman mo sa prutas. Pag sinabi ng isang tao na, nag-aaral ako, malalaman yan pag nag-exam. Di ba? Malalaman yan pag nag-exam. Yung laman ng toothpaste, kanya sabi mo, laman yan, itim or puti. Malalaman mo kung kailan. Pag pinisil mo na. Tama? Ganon din ang Christian life. Kailan mo malalaman na kung totoo ka nga? Pag pinisil ka na. Pag naapakan ka na sa paa, paano ka sasagot? Malalaman mo yung laman ng puso sa pagsasalita pag may nangyayari na. Di ba? Pagka naapakan, puwet ng kabayo. Yun ang laman ng puso niya, puro puwet ng kabayo. Naintindihan sabihin, parang hindi pure. Kaya sabi ng Lord, kasi from the heart, yun lumalabas. Nakuha? Ito ngayon. So, sabi niya, kaya sa atin, paano malalaman? Dito tayo nag-focus. Yung bang sasabi natin, may unconditional commitment. Hindi ito damdamin, it is a commitment. Ano yung commitment na yon? To seek the highest good. Di ba? Kaya nga, kanino? Toward imperfect person. Hindi naman kailangan perfect yan para isipan mo na magandang bagay. Madalas, ganun naman talaga tayo eh. Pag mabait, ang daling gawan ng bagay. Tama? Pero kung masama, gusto natin yung makagante. Pero hindi. Pag inutusan tayong magmahal, ang ating iniisip, ano yung makakabuti sa Kanya? Kaya nga it often requires what? Sacrifice.
But again, itong lahat, it's not for ourselves, but for the Lord. Are you following? So yun ang ating nakita nung nakaraang linggo. Ngayon, titingnan natin ang kabanata sa Bible na sikat when it comes to love. Alam niyo kung ano? Anong naiisip mo? Yung sikat yun eh. Dapat alam niyo yun ah. Sikat nga yun, John 3:16. Pero yung mas sikat pagdating sa love. Yung 1 Corinthians 13, naririnig nyo yung sa kasal. Naririnig nyo kung saan-saan, binabanggit yan, kino-quote yan. 1 Corinthians 13, doon nalalaman, sabi niya, ito yung sukatan ng pag-ibig. And surprisingly, from verse 4 to verse 8, nung dinidiscuss ka niya kung ano yung pag-ibig, para akala mo adjective eh. Love is patient, love is kind. Pero pag tinignan nyo mabuti, those were not adjectives. Those were verbs sa Greek. Sa Greek yun, ginamit talagang verb, action word. At hindi lang action, talagang present tense, as in, ngayon yan. Ngayon ginagawa, laging ginagawa. Hindi yan, ngayon pasensyoso ko, bukas, wala na. Di ba? Hindi, yan ay lagi na yan. Nakuha natin? Kaya nga ho, ang ating topic ngayon is true love is action. O, pakisabi mo nga, true love is action. No? Hindi yan yung salita-salita lang. Nakikita yan sa ating paggalaw. Nakikita yan sa ating pagkilos. Nakuha po? Kaya nga sabi ho ni David Jeremiah, ang ganda-ganda ho ng pagkakasabi niya. Sabi niya kung bakit po, napakimportante sabi ni David Jeremiah, love is worthless unless it is expressed in deed and behavior. Di ba? Ngayon, itong 1 Corinthians 13, hindi ito sinulat ni Paul na para lang isang independent chapter. Kung alam natin yung bilang konteksto nito, doon natin maintindihan at ma-appreciate, kaya pala. Now, bakit natin nasabi? Balikan natin. Punta tayo ulit sa 1 Corinthians 13. Simulan natin sa verse 1 just to see kung ano yung medyo basic na kahulugan nito. Ito sabi niya, if I speak with the tongues of men and of angels, binasa natin kanina yan, and do not have love, I have become a noisy gong and a clanging cymbal. Now, para ma-appreciate nyo yan, kung binasa nyo yung chapter 12, nag-aaway ang mga Corinthians tungkol sa gifts. Nagpapaligsahan sila when it comes to gifts. Parang ako, may gift of speaking in tongues ako. Siyempre, something supernatural, di ba? Tapos, hindi mo inaral na salita, nasasalita mo. Tapos sabi gano'n, mayroon pang angels, hindi natin alam kung ano. Tapos sabi niya, parang it's something, talagang supernatural. Pero kung wala akong pagmamahal, kahit ang galing ko magsalita, kung wala akong pagmamahal, sa ano sabi ng Lord? Wala yan, maingay lang yan na yung noisy gong. Alam niyo yung gong, di ba? Ganyan. O kaya naman yung pompyang, di ba? Kasi sabi niya, clanging cymbal. Sabi niya, walang kwenta yan. Kung ikaw ay magaling ka magtalumpati, kung sa panahon natin, pero kung wala ka namang pagmamahal, mabuladas ka, pero wala kang pagmamahal, ang sabi ng Lord, wala yan kwenta. Now, tuloy pa natin. If I have the gift of prophecy, alam niyo ibig sabihin ng prophecy? Pwede kang manghula ng mga mangyayari pa lang, o kaya nasasabi mo, kasalukuyang nangyayari. Parang nagugulat ko, paano niyo nalaman? Naintindihan niyo? Biro mo, meron kang anong kakayanan. Alam mo lahat ng misteryo sa buhay. Alam mo bakit nakakalbo ang tao. Alam mo bakit nagkakabuhok. Di ba? Alam mo kung bakit na ibang tao tulog agad. Yung iba, hindi naman. Kaya mo ipaliwanag yan. No, ang galing mo, talino mo talaga. Sabi niya, at lahat ng kaalaman. No? Sabi niya, pero kung wala rin pag-ibig, at dinagdagan niya pa, kung merong pananampalataya na kayang ilipat yung bundok, Grabe, ang lupit nito. Sabi niya, pero kung walang pag-ibig, walang kwenta yan. Now, trust me, kung makakita ka ng taong pinag-pray, yung tao, as in bulag, biglang nakalakad, magugulat ka, no? Ay, sabi ko na nga ba, tulog ka eh. Hindi ka magugulat eh, bulag eh. Pwede naman makalakad yun. Ang masama yung bulag, biglang nakakita. Di ba? Parang, wow! Iba to! Wow, ang galing nito! Gusto ko yan! Picture kami! Pa-picture! Pa-selfie! Sa totoo lang, di ba? Naapektuhan ka. Kunyari, pinag-pray, talaga yung mama. Talagang kalbo. Pinag-pray. Nagkabuhok. Grabe.
Kasi hindi mo pa kiniklik, napipicturean na. Ganun makapangyarihan yung mamang yun ah. Ang lupit nito. Tapos pinag-pray niya ako. Pagka-pera, nalaglag pera. May iba to. Naintindihan niya sabihin. We will feel that this guy is important. Ano sabi ni Paul? Pero kung walang pag-ibig yan, he's nothing. Walang kwenta yan. Yung pinagsasabi mo, walang kwenta yan kung walang pagmamahal yan. Kung ginagawa niya lang para magpa-impress. Ito pa malupit. Sabi niya rito, if I give my possession to feed the poor, and if I deliver my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Wow, martyr yun ah. Wow, I'm willing to give money to the poor. Mabuti yun, pero sabi ng Lord, nothing yun kung walang pagmamahal. Pwede ba yun? Ito pang mga ganitong bagay mangyayari. Ipapaliwanag ko sa inyo kasi yan, nagtatalo na yung mga tao dyan eh. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang ating kaligtasan, kay Jesus lang nakaangkla. Wala sa atin. Kay Jesus lang. Papaliwanag ko sa iyo parang ganito, para maintindihan natin. May isang farmer, sobrang galang niya sa hari. Nung nag-ani siya, sabi niya, mahal na hari, gusto ko ipakita ang galang ko sa iyo. Binigyan niya ng napakaraming carrots. Best fruit niya ito. In-offer niya sa hari. Sabi nung hari, wow, you made my day. I am so touched. I enjoyed you so much. And because of your gesture, I will give you 10-hectare land as a bonus. Parang bigay ko sa iyo as a gift. Sobrang tuwa nung hari, binigyan ng 10 hektarya ba naman? Yung isang nobleman na nakikinig, sabi niya, wow. Nag-aalaga ng kabayo yun. Sabi niya, bigyan ko kaya yung hari ng kabayo. Walang sinabi yung carrots dyan. Kinakain lang ng kabayo yan. Tama ba? Sabi niya, para bigyan niya rin ako ng mas malaking lupa. Kaya, binigyan niya ng napakagandang kabayo yung hari. Alam niyo, pagtanggap niya, mahal na hari para sa iyo. Alam sabi ng hari? Biglang siyang tititigan, nadamdaman niya kung anong motibo ng mama. Sabi niya, na-disappoint ako sa iyo. Bakit? Binibigyan mo ako ng kabayo, hindi naman mo ako binibigyan. Binibigay mo yan sa sarili mo. Paano? Kasi gusto mo makatanggap din ng lupa tulad ng ginawa ng farmer. Yung farmer, binigay niya out of love. Because he loves me, because he respects me, he gave me his carrots. Pero ikaw, you're giving me that horse, you're not really giving me that horse, you're giving that to yourself. Kasi gusto mong may makuha ka sa akin. Kaya paano tayo ngayon? Most people, they come to God because they want eternal life. They want blessing from God. They want talagang new house, a wife. They want everything from God. Kasi they're not giving to God. They're giving it to themselves. Kahit sa ministry, you can do ministry as parang, wow, this is my sense of significance. But it doesn't mean anything if we're not doing it because of our love for Jesus. Wala yun. Kaya nga sinasabi sa inyo, yung mabuting gawa natin, nagiging parang maruming basahan. Kasi we're doing it for ourselves, not to God. Pupunta tayo sa service, not because we want to honor God, but because we want somehow to say, I'm done by duty for the week. Para saan? Para at least baka iligtas ako ni Lord. Nasusundan niyo po? Para patawarin ako ng Lord sa lahat ng mga pagkakamali ko. That you're not doing that to the Lord. We are doing that to ourselves. Are you following? Kaya yun ang malungkot na sinasabi ni Paul dito. Ito mga Corinthians, ginagawa nila lahat ito. They're so excited. They're so dynamic as a church. They're very gifted. As in, talagang mainit sila, passionate for Jesus. Passionate for their work as a young Christian. Pero they're not doing it because they love Jesus. They're doing it for themselves. Kasi sabi ni Lord, these are all useless. Kaya kailangan sabihin ni Paul, kasi sabi nga, ang totoong tagasunod ni Kristo, hindi yung maraming alam, kundi yung matinding magmahal. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Huwag ka nang umubo. Ikaw yun. Let's encourage one another. Ikaw yan. Because that is God want. Kaya nga tayo, kaya ang tawag sa atin hindi Christian.
We are Christ-committed followers. Our commitment is to Jesus because we love Him. Hindi yung parang, Christian ako. Kasi anybody can say, I'm a Christian. I attend this Christian group. I attend church. Does that mean anything? Are you a committed follower of Jesus? With or without anybody, masasabi mong, though none go with me, I will still follow Jesus. Hello? Nasusundan po natin? Okay. So, tuloy tayo. Ito na. Sabi sa 1 Corinthians, ito ngayon yung hindi sila. Di ba? So, we cannot love, obviously, unless we are introduced to the real definition of love. Kaya basahin natin. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag, is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Asan yung card ko dito? Pakikuha nyo nga yung kulay asul na card. At hindi pala sinama. Anyway, dito tayo. Tingnan nyo ha. Napansin nyo po ba? Love is not, does not, tapos, does not. Napansin nyo po? Kaya tatlong bagay makikita nyo sa pagkakasulat dito. What love is and what love is not. Nasusundan natin. And what love will always do. Are you following? Okay pa kayo? Okay. Ngayon, bagamat ganyan ng ating outline, hindi ibig sabihin magkakahiwalay yan, ha? Yan ay isa lang. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Pero dito muna tayo. Kung ulitin ko, yung sinasabi niyang patient, kind, is not envious or jealous, ano ibig sabihin yan? Lahat yan ay verb. Okay? Lahat yan ay verb. Kaya sabi nga nila, 15 verbs in 5 verses. True love is not an idea. It is not a feeling. It is a choice. It is a commitment. It is a verb. 15 verb in 5 verses, present tense, not once, but always. Okay? So, what is love? Love is action. Okay ba? Okay tayo? Love is action. Importante yan, ha? Lagay sa isip natin, love is action. Okay, good. Now, puntahan natin. What is love is patient? Yan na. Kunin niyo na yung papel nyo. Check na natin kung saan tayo once we discuss this. Yung word na patient, coming from the word makrotumeyai. Ang ibig sabihin ho niyan, yung makro, mahaba. Yung tumei, ibig sabihin niyan ay magalit. No? Kaya sa ibang translation, long suffering. Yan. Ginaya ko si Pastor Peter kasi nung first time ko marinig to sa kanya, when I was still, nung nandun pa tayo sa St. Francis, hindi ko na makalimutan. Kasi sinabi niya, long suffering. Ganon. Kasi sabi niya, uy, oo nga yun. Hindi ko. Kaya pagka ikaw ay parang pasensyoso, ibig sabihin, sa ibang salita, ganito yan, sa modern times, kasi old-timer yung long suffering. Ito yung modern times translation. Slow to anger. Nako nyo? Yan ang description din ng Diyos. He is slow to anger. Paano? Love is patient, slow to anger. Bakit? Kasi we are dealing with imperfect people. Tama? Hindi lahat ng tao cute. Minsan nakakainis. Ngayon, pwede kang madaling magalit. Pero ang Christian, hindi siya agad nagagalit. Hindi masamang magalit, ha? Sabi nga, be angry but do not sin. Pero hindi ka agad nagagalit. Iba naman, kasi sa ibang tao, pag nagalit ka dahil mali ang kanilang ginagawa, ini-equate na kagad, ganyan bang Christian? Kasi tingnan nyo, sa opisina, minsan, ang tatamad talaga ng mga empleyado. Hindi ka naman agad nagalit eh. Tinanggal mo lang. Di ba? Memo 1, Memo 2, Memo 3. Pagkatapos, sabi niya, pasensya ka na. Mukhang hindi ito ang tama mong lugar kasi lahat na ng pagtuturo ko, ginawa ko na sa'yo, pero hindi mo pa rin nakukuha. Palagay ko, mas tama kang lugar na kung saan lalabas ang totoo mong galing. Napansin niyo po yun?
Kaya mag-empake ka na. Naintindihan? Bakit ko sinasabi yan? Kasi po ganito yan. Yung ibang tao, akala nila yung hayaan mo lang, pagbigyan mo lang, magbabago din. Hindi totoo yun. Kasi minsan, kung talagang mahal mo yung tao, mag-create ka ng system that will change behavior. Are you following? Kasi minsan, yung turo will not change behavior. System will. Di ba? Pero yung system, hindi ka naman yung system parang rigid, pero yung system is so considerate to really help the person to become better. Kasi yun ang heart ng Diyos eh. Ang heart ng Diyos is for us to become better. He's always thinking of our good. From the time of creation, ganun na ang Diyos. Lagi niya iniisip yung mabuti sa atin. Let there be light, and it was good. Bakit it was good? Every time He creates something, He would always say, it was good, it was good, it was good. Bakit? Kasi hindi naman perfect si God. Obviously, everything that He does is perfect. Tama? Pero bakit kailangan niya sabihin, it's good, it's good? Kasi, ang heart ni God, ito good ito sa i-create kong tao on the sixth day. Ito good ito pa sa i-create. Paano natin nalaman yan? Kasi nung na-create na yung mama, walang asawa, sabi niya, it is not good for a man to be alone. Napansin niyo ba yan? Kaya biglang nag-create siya ngayon ng asawa para maging mabuti siya. Para lalong gumanda kasi now, it was very good. Sabi niya, nung nagawa na yung babae, it was very good. Kaya naman ang saya-saya ng lalaki. This is bone of my bones. This is flesh of my flesh. Ito yan! Sobrang saya niya. Kaya lang nasira yan dahil sa kasalanan. Nagtanggihan na. Yung kasing babaeng binigay mo. Kasi itong ahas na to. Di ba? Ganun na, nag-aaway na. Kaya nung nadatnan mo na ngayon kasama mo, hindi na yung si Eva at Adan bago ang kasalanan. Yung nadatnan mo na ngayon, yung naloko na ng ahas. Kaya yung kinakasal ka, flesh of my flesh, bone of my bones. Nung nagtanggal na, yun, nakita mo walang kilay, tanggal na yung pilik mata, tinanggal yung pustiso. Sabi niya, halimaw! Yun. Kaya, umalis ka dito. Lumabas na yung monster attitude. Di ba? After 2 years, hindi naman agad lumabas yun. Dahan-dahan yung lumalabas. Nalalaglag pa isa-isa, ganyan. Di ba? Hindi naman biglaan lahat yun. So lalabas na ngayon yung mga ugali na hindi mo inaasahan. Tama? Kaya sabi niya, kaya kailangan mo ngayon ng long suffering. Kasi kung talagang mahal ko to, ipaglalabang ko to. Andyan pa kayo? Hello? Kaya hindi natin to kaya kung wala si God. Ngayon, ang ganda rito, kaya itong long suffering to, alam mo, ito yung patient endurance. Under provocation, ha? Biro mo, nag-i-endure ka kahit pinoprovoke ka na. Minsan nakaka-provoke eh. Minsan parang nananadya na eh. Minsan nananadya. Naranasan nyo na ba yun sa bahay? Parang nananadya na? Parang kayo lang, kawawa na. Yung iba, sarap ng buhay nyo, parang nananadya na kayo, Yung parang nang-aasar na talaga. Parang, talaga ito, parang di na makapagpigil ito. Ito yun yung pagpapabanhin mo pa rin. Sige, hindi, relax lang. Yung pag magagalit ka na, relax lang. Magpe-pray ka talaga. Alam nyo, ganyan-ganyan ang ginawa ni Abraham Lincoln. Biruin mo ba naman tong si Edwin Stanton? Salbahe ito. Ang tawag kay Abraham Lincoln, low-cunning, clown. Ibig sabihin, masamang ugaling clown. Tapos hindi lang yun. Sabi niya, natatawa ako sa mga tao na to. Pupunta pa sa Africa, makakita lang ng gorilla. Nandiyan lang sa Illinois. Tinutukoy niya si Abraham Lincoln. Kayo, pag tinawag kayong gorilla, matutuwa kayo? Diba? Hindi, buti nga, yung tawag lang sa inyo, unggoy lang, pero hindi pa nga gorilla eh. Nakakasakit na, masakit na, hindi nakakatuwa yan. Insultuhin ka, tawagan ng pangalan. Nanalo ngayon to si Abraham Lincoln. O kung ikaw si Abraham, ang gagawin mo? Yari ka kay Stanton ka. Panalo ko. Alam niyo, ibang klase itong si Abraham Lincoln. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumante. Ano sabi niya? Nung nanalo siya, kinuha niya pa si Stanton bilang Secretary of War. Sabi ng mga kasama niya, bakit siya? Pinag-iinsulto ka niyan, hindi mo ba alam? Siya yung magaling dito eh. Kailangan natin siya.
Magaling siyang bilang sekretaryo for. Kahit sa ating bansa, pansin niyo, magkalaban sa politika, nag-aaway talaga eh. Kahit maganda na yung proposal, hindi papansinin. Yung iba nga magkasama na eh. Nag-aaway pa eh. Napansin niyo ba yan? Ngayon nga, pinag-aaway pang Mindanao tsaka Luzon. Ano ba yan? Diba, parang ano nangyayari sa atin? Kailangan natin ng alin? Slow to anger. Huwag ka agad magalit. Mag-isip ka muna ng mabuti. Kasi this is not about us. It's all about what? The seeking the highest good of the person. Nasusundan? Tingnan nyo nga po. I-check nyo nga po doon sa inyong papel. Saan kayo dito? Yung pinoprovoke ka ng anak mo. Ang kulit-kulit. Parang gusto mo nang pugutan ng ulo. Di ba? Yung asawa mo, pinoprovoke ka na talaga. Ang kulit-kulit. Di ba? Tuwing darating ka, walang makain. Sasabihin pa sa'yo, mamili ka. Isa lang naman ang prepare. Mamili ka. Sasabihin mo, anong pipiliin dyan? Galit ka na. Mamili ka o kakain ka o hindi. Yung mga ganun ba? Parang ano ka? Parang nakakainis ka na. Naranasan nyo na yan? Meron kayong mga kaklase na nakakainis talaga. Minsan babatiin mo, hindi ka papansinin. Yung iba naman, wala pang ginagawang masama. Nakita mo lang yung mukha, parang kumukulo na agad ang dugo mo. Tanongin yung sarili mo, saan ka dito? 7 o 1? Okay? Okay tayo? Yung iba sa pagitan ng 0 at 1 eh. Huwag naman. 1 to 7 lang. 1 to 7 lang. Okay? Ngayon, ito ang ganda, no? Yung pagiging pasensyoso, hindi ka lang basta magpapasensya. Ganyan si Stephen, nagpasensya, binabato na, Lord, wag mong ibilang sa kanila ang kasalanan kanilang ginagawa. Nakaka-amaze na si Jesus Christ exemplified that. Lord, sabi, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kasi pwede naman yung tawagin ng kidlatan itong mga tao, pero hindi. He trusted the Lord for it. Are you following? Ngayon, ang karugtong niyan, mapapansin nyo ito. Love is patient, love is kind. Ang ibig sabihin ng Christuomai, ang ibig sabihin niyan, you are taking initiative para hanapin yung makakabuti sa tao. Gagawin mo yon. You're always thinking of the goodness of others and you're willing to do it. Yung hindi ka mag-iintay, ito mabuti to sa tao, gagawin ko to. Naintindihan niyo po? Naalala ko nung nagpipreach ako kasi na-assign ako noon sa different ministry, alas 5 ng madaling araw. Na-imagine ninyo? Alas 5 madaling araw, very challenging po. Pagdating ko, magtuturo ako, hindi ako natulog, sila tulog. Parang ganito rin. So, ang seryoso ko magturo noon, hindi ako nagpapatawa, hindi ako seryoso magturo. Kasi isip ko noon, kung gusto mo si God, makinig ka. Kung ayaw mo, pasensya ka. Basta ako magtuturo ko. Tapos papaliwanag ko, diretso, babasahin ko lang yan, magbasasalta akong ganyan. Ang ibig sabihin ng kind ay ganito. Ayos? Tuloy na tayo. Kaya yung ibang tao talaga, hindi pa nagsisimula, tulog na. Pero ngayon, maingay na nga ako, tulog ka pa rin. Di ba ano pa magagawa ako, talagang ganyan na buhay. So, ngayon, hahanapin mo ngayong paraan. So I cried to God, Lord, why did you bring me to this service? Bakit 5 a.m.? Are you angry at me? Lord, galit ka ba sa akin? Anong sagot ng Diyos sa akin? Hindi mo naman sila mahal eh. You just want to finish your work, that's it. But if you go there, think of them, love them, care for them, pray for them. So what should I do? Sabi niya, think of what will help them. Stay awake for the sake of the message. Yun ang challenge sa akin. Sabi, gawin mo lahat na magagawa mo para marinig nila yung message kasi may demonyo eh. Yung demonyo, patutulugin ka talaga. Hindi, sabi ng Bible yun. Di ba sa parables, Matthew chapter 13, yung napunta yung binhi sa pavement, tapos may ibon, kinukuha yung binhi, wala ka natanggap. Kasi pinatutulog ka eh. Kasi ibon yan eh. Gaganyan sa mata mo yan. Tulog na. So, kailangan mong gawa ng paraan. Tapos pinakita sa akin ng Panginoon Diyos yung Tom and Jerry, ang bilis. Walang salita. Pero kami mga... Di ba? Sabi niya, isipin mo kung yung mga bata nasanay sa ganyang pakikinig. Pagkatapos ikaw gaganyan, babagal-bagal kang... Yung mga ba? Samantalang yung pinanood nila, Tom and Jerry, lalo na yung video game, wala ka ng laban. Naintindihan niyo po?
Kaya magtataka yung tao, sabi niya, bakit ang kulit-kulit mo magturo at galaw ka ng galaw? Eh, mahal ko sila eh. Ayaw ko sila matulog. Kasi importante yung pinasasabi ng Diyos sa kanila eh. Ngayon tanong, ba't hindi mo naman nagigising sila lahat? Hindi ko naman kayang gisingin lahat. Pero isang bagay lang, at least I'm doing my best because I care. Nakuha niyo po ibig sabihin? And I pray for every father, for every mother. You may not be able to win everyone in the family, but at least you do your best to win them. As in with your kindness. Kaya ang mga Christian noon, 200th century, hindi sila tinawag na Christian. Ang tawag sa kanila, Krestonay. Bakit Krestonay? They're so kind. Yung mga Christian, they're known for their kindness. Biro yun, pandemic, yung panahon nila noon na may endemic na nangyayari. Yung mga Christian, kahit mahawa-hawa at mamatay sila, they're helping those who are sick para gumaling. Pero nakita ko yung kasakiman ko nung pandemic, hindi ako lumalabas sa takot kong mahawa. Sabi ko, Lord, kailangan ko mag-grow dito. Tulungan mo naman ako na hindi ako matakot mamatay na. Kasi, sabi, mamatay, buti sana kung mamamatay ka kaagad. Magkakasakit ka muna, uubo ka na matagal. Tapos natatakot ka na. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako sa ulitin, hindi na. Di ba? Hindi ako nabigyan ng ganong pagkakataon eh. Kaya nung nagpipreach na kami sa labas, noong una natatakot pa, magpipreach, huwag na. Mano na lang, online na lang. Hindi, face to face. Patay kung patay. Basta wala akong sakit para hindi ako makahawa. Pero at least kung sila may sakit, ako nahawaan, binigay ko yung buhay ko. Naintindihan natin? We need to grow. Pero yung ako may sakit, tapos pipilit ko pa rin, sis, mahal ko si Jesus. Wag naman. Kung ikaw may sakit, isipin mo makakahawa ka. Kaya sa Bible may quarantine din. Hindi masama yun. Now, you stay quarantined para hindi ka makahawa sa ibang tao. Are you following? So be kind. O, pakisabi sa katabi mo, be kind. Okay, so tingnan natin. O, checkin natin ulit. Checkin nyo. Gisingin nyo katabi nyo na hindi nagsusulat. Yan. Checkin nyo ulit, saan nakailan? Diba? Am I kind enough? Thinking of what's good for the person. Alam nyo bang ganyan-ganyan si Lord? Kahit na, minsan gusto mo na siyang, tsugayin, hindi. Do you think lightly of the riches of His kindness? Look at the word. Krestotes, sabi niya, and tolerance, and patience, makrotumai, not knowing that the kindness of God, look at the words, leads you to repentance. Kaya sabi ng mga tao, maraming nagiging Christian dahil sa kabaitan ng mga Christian. Yan ang sabi ni William Barclay, more people have been brought into the church by the kindness of real Christians, loved than by all the theological arguments. Minsan, ang gagaling natin makipagtalo, pero we lose the person. Nanalo tayo sa argumento, pero natalo natin yung tao. Kasi sabi ng Lord, hindi. Sabi niya, in the world, more people have been driven from the church. Nalayo sa church. Bakit? The hardness and ugliness of so-called Christianity than by all the doubts in the world. Simplihan lang natin. Paglabas nyo, kahit hindi nyo kilala, ngiti lang kayo. Sa elevator, ngitian nyo. Alam nyo, noon ayaw ko magpapalitrato. Ayoko nagpapalitrato dahil unang-una hindi ako natutuwa sa mukha ko. Dinagdag pa nila yung tiyan ko. Nung bata-bata ako, at least, maganda na katawan, okay lang, kahit katawan lang kunin mo. Di ba? Parang hipon. Katawan lang kinukuha. Ngayon, pray ako ng pray, Lord, paano ba itong mga tao ito nagpapapicture? Lagi ko sinasabi, kay Lord kayo, wag sa akin. Ganyan, pa-spiritual eh. Biglang nagpipray ako, sabi ng Lord, it is easier to conquer a city than to win back an offended brother. Sabi niya, tiisin mo na, magpa-picture ka na. Ay, naku. Alam niyo, minsan, nakakapikon din, ha? Kaya by grace lang talaga ng Diyos, eh. Hindi ka na makalakad ng diretso. Picture, ganyan. Ang lapit na ng pupuntahan ko, 30 minutes, picture, ganyan. Tapos umaatras pa ulit, picture. Hindi na nakakatuwa. Pero alam nyo, talagang doon tinitest ng Diyos yung heart ko. Ngingiti ka pa rin ba? Mamahalin mo ba yung tao na yan? Di ba? O titiisin mo ba? Kasi talaga minsan yung ngiti ko. Alam mo, kulang na lang lumabas yung tunog.
Hindi. Tapos tinuruan pa ako ulit ng Lord. Sabi niya, kasi kailangan yung purity of the mind. Kailangan din. Eh, ibang babae pa naman, hindi maingat. Minsan, papi, kung ano-ano dumidikit ng ganyan. Di ba? Ikaw, hindi mo alam ko, ano ba to? Ba't ganito to? Di ba? Ang sama-sama naman ito. Siyempre, tao pa rin ako eh. Kung siyempre, dimidemonyo pa rin. Ano, sarap no. Nakakatakot siya. Kaya, Lord, anong gagawin ko? Kaya, nagpapicture ako, ganyan na kaagad. Diba? Hindi nagpapalaki ng dibdib. Kasi, para hindi ko iniisip kung ano yung mga dumidikit na yan, basta bahala ka Panginoon Diyos. Diba? Bakit? Kindness. Love is patient. Love is kind. Nasusundan po natin? And we are all servants to one another. Di ba? We want to help everybody. Kung yun ang makakatulong sa iyo to be reminded of the message of God, by all means, sige na. Para sa Lord. Pero kung gagawin mo naman picture yan para sa daga, wag naman. O kaya, yung iba naman, mas malala. Parang sinasamba na. Sabi, patawarin kay ni Lord. Masama yun. Di ba? Kasi wala naman ako na itulong sa inyo eh. Ginamit lang ako ng Diyos. Pero hindi ako ang nakatulong. Nakukuha? Kaya what love is? It's patient and in kind. At sabi na, what love is not? Love is not jealous. Yung word na jealous, from the word zeloo, dalawang uri yan. Pero dito sa uri na to, ito ay tumutukoy sa evil jealousy. Kasi mayroong good jealousy, ba? I'm a jealous God. Remember? Bakit ano ibig sabihin ng jealous na yon? Yung jealous na I'm a jealous God, basta pag-aari kita, ayaw kitang mapunta sa iba dahil sisirain ka lang. They will take advantage of you. Ayoko mangyari sa'yo yan. Kaya I'm a jealous God. Hindi ako papayag na mapunta kayo sa ibang Diyos dahil lalapastanganin lang kayo. It's for your good. Akin kay. Kaya ganun din sa mag-asawa. Kaya sa Bible, pag jealousy, yung mga asawa, binibigyan yan to protect the house. Kasi akin na yung asawa na yan. Yung asawa ko na yan, akin yan. Kaya nagkakaroon ka ng ganung pakiramdam to protect. Ngayon, ano yun? Kasi pag-aari mo na yan. Kunyari, etong katawan na to, pag-aari na ni Mrs. Parang ganyan. Yung katawan niya, pag-aari ko na. Nakuha niyo po ibig sabihin, kaya hindi mo pwede pabigay ito kahit kanino. Yun. So yun yung jealousy na yun. Tsaka pag mainit, maganda may jealousy. Na o-open mo ganyan. Ay, mali, jealousy pala yun. Hindi. Joke lang, corny ko. Balik na tayo. So, yung evil jealousy, hindi naman iyo inaari mo. Kunyari, ang dami niya nang naka-attend. Iniisip mo, dapat ako yan. Jealousy yan. Ang dami na umati sa Bible study niya. Dapat ako yan. O kaya, promotion, akin dapat yan eh. Sip-sip kasi yan eh. Kaya may jealousy na tinatawag. Yun yung envious. Di ba? Envy yun. Ang tawag sa atin, sa panahon natin, may tinatawag na tall poppy syndrome. Ano yung tall poppy syndrome? Pag itong bulaklak na to, tumaas, pinuputol yan para magpantay-pantay lang. So, sa ating salita, crab mentality. Utak, talangka. Di ba? Napansin nyo, parang we don't want anyone to prosper. We always want to put them down. Ganun ang attitude ng mga. Kaya hindi sila masaya sa tagumpay ng ibang tao. What God is saying, ang love, hindi ganun. Ang love, hindi makasarili. Ang love, kaya sila kind, kasi they are willing to rejoice with the victory of other people. Nakuha nyo? Kaya sabi nga ng Bible, di ba? Rejoice with those who rejoice. Maging masaya ka pa sa panalo ng iba. Matuwa ka, magdiwang ka. At magtangis ka sa kapagyatian nila. Maraming ganyan, maninira sila ng kapwa. Kasi nga, sa isip nila, parang, hindi, mali yan, para ganyan. Pero kung titingnan nyo, nagsisinungaling naman. Bakit? Because of jealousy. Are you following? Kaya tayo ba, naiinggit pa ba tayo sa iba? Minsan kahit mag-asawa na, nag-iinggitan pa. Nagtatalo pa. Sino mas maganda? At sinong kamukha mo? Si Papa o si Mama? Sabi ng bata, si Papa. Kaya ka pala pangit eh. Minsan may ganun pa eh. Hindi na, kasi dapat nagtutulungan tayo para umunlad, di ba? Nagtutulungan tayo para sa karangalan ng Panginoon Diyos. Kaya hindi lang jealousy. Sabi niya, love does not brag. Ano yung brag naman? Ito naman, pinaglalandakan yung panalo natin. We are parading our victories. Parang pinapakita natin sa lahat. Yung pag hindi nabanggit, sasabihin pa natin para lang malaman nila. Yun yung sinasabing bragging.
Di ba? Kaya nga ho minsan, narinig nyo to, ay, yung lola ko, ang lakas-lakas, grabe, nagbubuhat ng dalawang balding tubig, 75 years old. Di ba? Wala yan sa lola ko. Yung lola ko, 5 sako ng bigas na tigsi 50 kilos. Binubuhat sa ulo, 95. Nasasagot kami, wala yan sa lola ko. Yung lola ko, 105 nasa hospital. No? Paano naman naging malakas yan? Nanganak quadruplets. Hindi, no? Ayaw magpatalo. Laging gusto siya, panalo siya, laging angat. Ganon. Yung mga sa pagmamahal, hindi naman natin kailangan paglandakan yan eh. We don't need to parade our accomplishments na para bang naghahanagad tayo lagi ng recognition. Friends, if you're always looking for recognition, it only shows that you're not satisfied with the love of Jesus. We're always looking for ways to justify ourselves, to tell people that I'm lacking this. I want to prove to you that I am this. Hindi mo kailangan. Kasi if we're satisfied with the love of Jesus, Jesus loved you as you are. And He's making you the person that He designed you to become. Yun ang ating Panginoong Diyos. Kaya satisfied ka sa puso mo. Kasi sa totoo lang, mahalin man ako lahat ng tao kung nireject ako ni Jesus, walang kwenta yun. People may clamor and say, pa-picture. Pag sinabi ng Lord, Lord, did I got pictures with them? Depart from me, I never knew you. Di ba, ang sakit nun. Kahit anong congratulatory remarks ng tao, sabi niya, you're so good, you helped my life. Pag sinabi ng Diyos, you are hypocrite. Depart from me. Walang kwenta yun. Walang kwenta yun. Di baling i-reject ka na lahat ng tao, pero si Lord tinanggap ka. Parang yun yung nag-concert ng violin, ang galing. Tapos nung natapos standing ovation. Pero nung akit yung kamag-anak, congratulations, insan, ang galing mo. Pero kabang-kaba siya, lahat nakatayo, papalakpakan. Yung teacher na sa harapan, hindi tumatayo. Si Prof. Renato, hindi tumatayo. Tapos nakaganyan lang. Tapos sabi niya, congratulations, ano ka ba? Bakit hindi ka masaya? Kasi yung mama sa harapan, hindi tumayo hindi pumapala. Ano ngayon? Anong ngayon? Siya yung professor ko. Siya yung mag-grade sa akin. Hindi siya natuwa. Kahit matuwa ang lahat ng tao, pag hindi natuwa ang Diyos sa'yo, everything is useless. Are you following? Andiyan pa ba tayo? Kaya yun yung bragging, wala na. Kaya yung arrogant naman, ito naman yung claiming everything to be because of Him. Ito naman yung parang inaangkin lahat ng glory. Yan, kaya ako, nagsasalita mga magulang sa ganyan. Hoy, mag-aral ka mabuti ha. Wala kang nakakain ngayon kung hindi ako nagsipag. Parang ikaw ba talaga ikaw ba talaga nagpayaman ng pamilya? O iyan ay grasya ng Diyos? Nasusundan natin? Hoy, mag-aral. Hindi masamang mag-ikayat sa bata, mag-aral ng mabuti. But you tell them to study hard because they are doing that for the Lord, not for themselves. So that they would be of service to other people. So that they would be of service to the brethren. Parang, Lord, maganda yun, nabe-bless tayo para nang sa ganun, maging blessing tayo sa ibang tao. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 4. Those who steal no more, that you have something to share. Hindi yung para hindi kumakain ka na hindi ka na humingi sa iba. Hindi. That you have something to share. Amazing. Ibang-ibang challenge ng Christianity. Kaya nga, imposibleng hindi bubuti lagay sa buhay mo kung walang persecution, ha? Wala namang hindi pwedeng hindi ka umunlad. Alam niyo bakit? Kasi yung prinsipyo ng Diyos, lagi ka masaya sa pagtatrabaho. Binibigay mo yung best mo. Nag-aaral ka ng mabuti. Paano hindi ka magtatagumpay? Pag-isipan niyo mabuti. Excited ka. Uy, pasok na bukas. Excited ka. Kasi, wow, this time, meron na may papakita si Lord at makakapag-share ako sa ibang tao. Makikita nila yung goodness si God. Di ba, excited ka magtrabaho? Samantalang iba, tamad-tamad. Lunes na naman, ano ba yan? Pasok na naman. Kakatamad naman to. Bakit kasi may Lunes pa? Diba? Ang layo, no? Ang layo. Samantalang ikaw, punong-puno ka ng papuri sa Diyos sa pag-awit pa lang, Lord. Paano naman ako? We are known by love. Di ba yung kinakanta natin? Meron pa, love. Ganyan-ganyan ka pa. Papusak ka lang sa school niya, nagdadrive ka. Di ba? Parang excited ka ba? Kaya tanongin katabi mo, excited ka ba? Kaya,
humble ka ba? Kaya ano sabi ng Bible? Sabi niya, alalahanin mo ha. You may say in your heart, my power, strength of my hand made me this wealth. No, but you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you the power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Remember this, anything you have right now, pag kinuha natin Lord, God can take that away at any moment. Si Job nga, isang araw lang ubos eh. Wala pa siyang ginawang masama. Kaya hindi tayo pwedeng magmamalaki. Naranasan ko yan. Isang araw, tanggal lahat. Yung kinikwento ko sa ibang ministry, blessed ako nun. Pero isang araw, tanggal lahat. Pak. Gapang. Pero maawain ng Diyos. Bakit? Because God is gracious. Amen? Kaya nagkita-kita tuloy tayo ngayon. Di ba? Di ba ikaw din yung natutulog noon? Ano? Dito pa tayo nakita. Now, tulog natin. Now, look at this. Does not act unbecomingly. Ano ibig sabihin nun? You are not rude. Sa Tagalog, hindi ka bastos. Di ba? Kasi ngayon, gabi ang hirap na mag-usap-usap. Minsan lahat nagbabastusan na. Nakakita na kayo ng magkakamag-anak, nagkausap sa lamesa, na lahat nakahawak ng cellphone. At hindi na sila nag-iimikan dahil lahat naka-cellphone na. Di ba? Kasi kakausapin mo, hindi mo siya makausap dahil naka-cellphone. Kaya sa amin po sa pamilya, naging policy namin, pagka nakakasama na kami at sa table, wala nang cellphone. Kinapagalitan nga nila ako minsan. Ikaw, walang cellphone, ikaw din may cellphone. Di ba? Kaya, buti nila yung mga anak ko, willing din nila sabihin sa akin problema ko. Para, nga pala. Di ba? Minsan yung anak mo, pakikinggan mo agad eh. Pero wag si misis. Pag si misis, ano ba? Huli. Hindi. Pero, dapat matutunan din natin na kahit sa misis pa magsabi. Huwag natin isipin na parang nanay siya sa atin. Hindi. She cares so much that He wants us to become better. Amen po? Are you following? Kaya, kahit sa atin minsan nag-uusap tayo, nagsiselfone tayo eh. Ito pa, mas mabigat yung nag-uusap tayo, tinutulugan mo ko. Tulog ka lang. Ayaw naman kita bastusin. Yun na sinasabi, unbecoming. Di ba? Parang, wala na tong galang ah. Hindi na siya nag-behave properly. Kung baka mag-a-attend ka ng service, hindi mo yung pinaglalandakan yung katawan mo. Kaya behave properly, as in, galang mo na may ibang tao. Papasok ka dito, naka-bathing suit ka. Pwede ba yun? Di ba? Dapat nakadamit ka naman. Yung iba, naka-bathing suit, tapos yung damit niya, naka-sitro ganyan. Bakit ba? I'm free. Uupo ka pang ganyan, kakanyan ka pa. Nako, huwag naman. Di ba? Kaya noon, buti nga, meron akong dito nag-a-attend dito, ang ikli ng palda. Tapos ganyan pa. Nape-preach ka. Nagkaroon ng pagkakataon, makausap. Sabi ko lang, sis, bakit ka maikli magpalda? Ay, mahaba na ho yan. Dati mas maikli pa dyan. Ganun ba? Okay. Kasi minsan mahirap din mahirap mag-preach. Sabi niya, sige, alam niyo, nung makita ko, maayos. Kasi bakit? Kasi iba hindi lang nila alam. Pero we're loving people. Di ba, ngari, sa Jollibee kami noon, yung cashier, open yung dito. Yung ali, nandun sa harapan ko. Sabihan mo bukas, huwag na, nakakaya, ikaw na. Ba't ako lalaki ako, ikaw na. Kakawawa naman yung bata. Kasi, di na kayo kukang ganyan. Hindi sinabihan. Di pagdating ko, miss, pasensya ka na, nakabukas yung yung blouse. Ay, sorry po, huwag ka mag-alala, hindi ka matinitigan. Top B. Top B. Kasi bakit? Kasi kawawa naman yung tao. Di ba, hindi niya alam na bukas. Di ba, pag pipiestahan pa ng mga iba pang mamimili, parang sinasabi niya, it's very unbecoming na hindi natin sinasabi. Di ba? Yung iba, tinan mo siya. Yung iba, tinan mo siya. Parang hindi siya tactful pagsabi. Tinan mo siya. Pinagkikwentuhan pa, tinan mo. May tinga. May tinga sa ngipin. Di sabihin mo lang, sabi mo, yung iba nga, alam ko kinain mo kanina. Tinola? Bakit?
Kasi may malunggay ka sa ngipin. Ay, uy, grabe ka naman. Kahapon ko pagkain dyan. Diba? Nangyari, lalo na pasama. kaya dapat we need to be, kumbaga, imagine natin that person is so important na hindi mo siya parang binabarambado. Are you following? Naisipin mo kung kausap mo, presidente, gagawin mo ba yan? Kung kausap mo, halimbawa, isang taong ginagalang mo, gagawin mo ba yan? Di ba? Kaya nga, ibang tao, ginagawang berdugo yung pastor eh. Oh, sige, ganyan ka, tatawagin ko si pastor. Tingnan ko kung ganyan ka pa. Huwag na, kasi si Lord na yung tawagin mo. Kasi dapat yan gawin natin sa Panginoon Diyos, not to people. Amen? Now, ito pang amazing, sabi niya, and does not seek, sabi, its own. Hindi yung laging sarili lang interest ang iniisip. Laging, yung parang true love is never selfish. It is never self-centered. But is actively interested in what will profit others. Lagi natin isip, paano makakabuti ba ito sa kanya? Kung pag sinabi ko ba ito, makakabuti ba ito sa kanya? Kung gagawin ko ba ito, makakabuti ito sa kanya? Di ba? Kung hindi naman, huwag mo na lang gawin. So yun ang idea. And amazing dito, sabi niya, and it's not easily provoked. Hindi ka basta nagagalit. Alam niyo, kaya nagkakaganyan ng tao. Because we are always looking for something that we can get in life. Parang we want to make sure na maganda yung reputasyon natin. Maganda yung katatayuan natin. Maganda yung sasabihin ng tao sa atin. Bakit? Kasi we never found our security in God. Until we see that security in the Lord. Na tanggap ako ng Diyos for whatever or whoever I am. And He will make me the person that He wants to be to become. Satisfied ako, kaya naman willing na ako mag-extend sa ibang tao. Kaya hindi natin maibigay sa anak natin, hindi natin maibigay sa asawa natin, kasi baka sarili nga tayo eh. Iniisip natin, sarili natin lagi. Naalala ko lang na minsan, meron akong appointment ng Friday, meron akong gagawin maagang maaga. Tapos itong asawa ko, dadali niya yung mother niya sa laboratory, ang aga-aga. Alam ko, mahirap pag-park doon. Mahirap. Tapos nung naririnig ko, nag-iisip na siya, ano gagawin? Nagtatanong sa akin, ano gagawin? Paano da? Naisip ko, kawawa naman itong asawa ko. Kakancel ko na lang appointment ko. Kasi hindi ko matitis yung asawa ko na makamahuli pa ng pulis. Ayun, hinatid ko. Natapos ko lahat ng dapat gawin. Pagkatapos ko siyang mahatid at maibalik sa bahay. Bakit? Kasi love does not seek its own. Ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus. Remember? Have the same attitude as Jesus Christ. That though He is equal with God, did not make Himself equal with God, something to be grasped. But He took the form of a servant. Sabi niya, a servant that He was willing to die on the cross. Bakit? For us. Para maligtas tayo. He was always thinking for our good. Di ba? For our eternity. Isipin mo yan. Lord, bakit ka mamamatay para kay Renato? Ano bang ginawa niyan? Wala. Ba't ka mamamatay para kay Jason? Ano bang ginawa niyan? Wala. Dahil ba kulot ang buhok niya? Hindi. Lord, bakit ka na mamatay ka? Ano pangalan mo, Iha? Ha? Jackie. Bakit ka mamamatay para kay Jackie? Di ba? Ang daming Jackie dyan. Bakit siya? Sabi na ng Lord, because I am not seeking my own, I'm seeking for you. Lahat tayo rito. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman, He does not take into account a wrong suffered. Ano sinasabi ni Lord? Hindi siya nag-take ng inventory. Hindi niya nililista. Kaya sabi nga nila, yung ibang mag-asawa, hysterical pag nagalit. Iba naman, historical. Ngayon ko lang narinig yung kay Pastor Peter, meron siyang bago, archaeologist. Hinuhukay pa yung mga nakaraan. Diba? Grabe. Sabi ng Lord, hindi na. Kasi si Lord, isipin nyo ha, kung si Lord nagbibilang ng lahat ng ating kamalian at nagre-record, tapos tayo. Kaya sabi na if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Wala nang makatatayo sa'yo pag binilang mo. Anong karapatan mo para sumamba sa akin, ha? Tingnan mo nga. Anong ginawa mo kanina? Sige. Unang-una, late ka nang dumating. Ay, sorry, hindi kayo. Mahirap mag-park. Okay? Tapos, nag-reserve ka pa ng upuan. Sinabi nga, wag. Hindi, nag-drive pa naghanap pa ng parking ng asawa ko. Okay. Biro ko lahat yun ililista ng Diyos. Paano tayo?
Pero sabi na hindi siya naglilista ng ganon. Ano sabi niya? But there is forgiveness with you that you may be feared. Pinatatawad tayo ng Lord. Di ba amazing yun? Kaya hindi siya nagre-rejoice sa unrighteousness. Kaya yung love na nagtutulak sa iyo to do what is evil, hindi yan totoong love. Di ba? Love mo ko. Hindi pa kay kasal, love mo ko. Ano? Sogo. Di ba? Love mo ko. Saan? Ganon ba yung love? Sabi, it does not rejoice in unrighteousness. Hindi mo ka kinatutuwa eh. Yung mga kwentuhan ng masama, hindi mo ka kinatutuwa na pagkwentuhan ng ibang tao sa kanilang kamalian. Hindi mo kinatutuwa. Ang kinatutuwa mo yung truth. Yun ang kinatutuwa natin. Hindi tayo natutuwa, alam mo ba yung ginawa ni ganito? Wala nang ganon. Kasi pag natutuwa tayo, kahit sa mga magkakapatid, minsan we have that tendency, alam mo ba yung ginawa ng D-group leader mo? Ano? Hindi, wag na muna. Ayaw ni Lord. Ano ka ba? Sinabi mo na eh. Dali. Sabi, baka ikwento mo sa iba. Hindi, popost ko lang. Aba, mariposa. Naintindihan yung sabihin? Hindi, wala nang ganun. Dapat hindi tayo excited sa ganun. Alam niyo ba pag may nag-uusap ng tao, kunyari may nakita ko si Pastor Peter, may kausap siyang ganyan. Minsan di ako lalapit kasi baka may pinag-uusapan silang pribado. Ayoko lumapit, lalayo lang ako. Kasi tatapusin ko bago ako lumapit. Kasi bakit? Baka marinig ko eh. At baka matuwa ako sa narinig ko. Di ba? Paano kung may pinag-uusapan ibang tao yan? Parang, wala nang ganun. Kasi magkakapatid tayo eh. You don't take pleasure in any form of unrighteousness if there is any. Dapat masaya tayo sa kabutihan ng ibang tao. Amen? Okay tayo? Baka makalimutan natin. Check natin. Alam niyo yung ibang tao dito kaya minsan seeking na sila on their own, wala silang pakialam talaga sa ibang tao. Naalala ko tuloy yung isang pangyayari. Ewan ko kung yung tatay, biglang nagpaalam sa anak. Siyempre hindi siya yun ha. Ano lang yan? Nagpaalam sa anak, sabi niya, kinalikan sa noo. Sabi niya ganun, I love you anak, but I have to divorce your mom. I will be with someone else. Anong I love you dun? You're just seeking for your own. At wala ka talagang desire for righteousness. Bakit? Ba't sabi, I love you. Meron kang sense of affection, pero wala kang totoong pagmamahal. Kasi hinahanap mo yung sarili mong quote-and-quote kaligayahan. And that interview na ginawa sa mamang yan, talagang he regret yung kanyang ginawang pagpapaalam sa anak just to experience freedom to love others. Kaya nga, ang sabi ng Lord, we are to love one another, not to love another one. Di ba? We need to be faithful. Yun ang sinasabi ng Lord dito. Walang selfish yun. Kaya mga kapatid, sabi niya, kaya ang rejoicing natin dapat saan? Nakikiisa tayo sa katotohanan. We rejoice in that. Dalagang sama tayo doon sa katotohanan. Kaya kahit sa atin, di ba, mga Christians, nahuhulog, hindi natin kinatutuwa yun. Hindi natin sasabi pa, grabe yan. Wala na. Hindi tayo masaya sa ganoon. Tayo, ang isip natin, masakit yan. Ipag-pray na lang natin ang kanyang pamilya. O umalian, pag-pray na rin natin na huwag tayong mahulog sa ganoon din pagkakamali. Pero huwag na natin pagkakwentuhan yan. Kasi tapos na yan eh. Gusto niyo ba pag tayo rin, pagkakwentuhan din yung ating mga pagkakamaling nagawa? Sige, tanong niyo ho yan. Di ba pag anak natin, gagawin ba natin yan? Kaya nga ang karugtong nito, what love will always do. Ano sabi niya? Bears all things. Yung word na bear, ibig sabihin, ay to cover. Hindi pinagtatakpan, pero hindi pinaglalandakan. Bears all things. Yun yung sinasabi ni Peter, above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sin. Hindi pinauulit-ulit. Hindi lagi sinasabi, ayan ka na naman, gagawin mo na naman yan. Wala nang ganun. Tapos na yun, yung nakaraan na yun. Kahit sa mag-asawa kayo nag-aaway, kahit sa bahay, mga anak, kayo nag-aaway kasi, ayan na naman, inuulit mo na, ayan na, hindi ka na nagbabago. Walang ganun. Ang inisip mo lang, nagkamali ka kasi first time na naman. At hindi na pinag-uulit-ulit. Alam mo yung anak ko na yan, ang sipag niya, ang sipag matulog, ang sipag kumain, ang sipag, ay nako, walang ginagawa sa bahay. Minsan pa uulit pa, ipagkikwento pa sa ibang tao. Ganyan ba tayo sa ating pamilya? Obviously not. At ganun din lalo sa pamilya ng Kristyanismo. Never ayan yung masasamang ugali nila, ganyan. Wala, lalong hindi mo naman sila kilala. Nasusundan?
Kaya nga, sabi nga, hindi lang bears all things, but believes all things. Ano ibig sabihin ng believes all things? Parang you put your weight on it. Parang, halimbawa, nung upo kayo dyan, you believe na kaya kayong dalhin niya ng upuan. Something na itong tao na to, I may not see right now, yung dapat siyang makita, pero I believe, because of God's power, that person will become better. That person will change. That person will transform. Nasusundan? Di ba? Kaya nasasabi ng Lord, kaya He hopes all things. Amazing. Kaya hindi lang yun, yung hopes all things, ang ibig sabihin nito, talagang nag-e-expect ka because you know that our God is true to His promises. Kaya naalala ko po yung sabi ni Lord, bakit ka mo? Yung tao, hindi mo i-give up. Bakit hindi mo i-give up? Kasi naniniwala ka, dahil alam mo si God ang may control. Maging si God, hindi tayo gini-give up. Sabi niya kasi bakit? I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Grabe, no? Hello? Minsan naiinis na tayo sa sarili natin, di ata ako magbabago. Kaya tuloy, inis din tayo sa iba pag di nagbabago. Wag. Believe God and hope God. Hope upon the Lord na He will accomplish what He promised. Pakisabi sa katabi mo, God will perfect what He has started in you. Praise God, no? Gaganapin ng Diyos yung sinimulan niya. Parang ganito yan. Tatapusin ka ng Diyos. Hindi maganda sa Tagalog. Gaganapin niya yung palatanto niya para sa'yo. Yun ang ibig sabihin. Alright? Now, and finally, sabi ng Panginoon Diyos, amazing dito, and endures all things. Yung word na endures or hupomeno is a military term. Ang ibig sabihin niyan, I will fight for this fort. Ilalaban ko tong fort na to. Kahit anong atake nila dyan, itatayuan ko to. I will win this. I will fight this with such great expectation and delight. Masaya akong mapanalunan to. Masaya akong mapagtagumpayan ko to. Yun ang endure. Nasusunod natin, hindi yung parang, titisin ko to, bahala na. Ano mangyari? No. I will delight in winning this war. Because sa totoo lang, God has already won the war. You're just protecting your right on that particular fort. Nakuha po? Yun ang pinaglalaban natin. Kaya naman, God, love never fails. Praise God. Anong ibig sabihin when everything has fallen short? Ang sabi ng Lord, ikaw, panalo. Why? Because God Himself is love. Nakita niyo na yung kulay blue? Asan? Kanino? Ayun! Ang layo yung tinuturo. Nandun. Ginagalit niyo ako eh. Katuturo. Kaya ulitin natin. Tingnan rin ulit ito. Now, alam niyo kung bakit ko sinasabi? Alam niyo po ba na itong pag-ibig na to, tulad na sinabi natin kanina, para yung bulaklak, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi mo pwedeng, love is, ito yan, love is not. Ito, dito lang ako kaya. Ito, hindi. Hindi ko totoo yun. Because this is the fruit of the Holy Spirit. Isa lang ang bunga. Kung titingnan niyo po yung fruit ng Holy Spirit, ito sabi niya, the fruit, hindi niya pa siya, the fruit, isa lang. Is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no. Ano siya sabi niyo? Yung bunga na yan, isa lang yan. Kaya parang, balikan natin yung bulaklak, no? Yung bulaklak na yan, pag tinanggal mo na yung mga petals niyan, hindi na maganda. Kailangan buo yan. Buo yan. And I praise God kasi yung love na yan, it's not just about us. Pansinin mo, kapag hindi, kung ikaw ay seeking your own, ikaw ay bayabang, lagi nakasento sarili, obviously you cannot be patient. Obviously you cannot be kind. Kung wala yung bears all things, endures all things, obviously hindi mo kaya yon. Obviously hindi ko kaya yon. I cannot bear all things. Only God can. Kaya kung hindi buo yan na si God yung nag-control sa'yo, hindi mo magagawa yan. Kaya Paul personified love para sabi niya, you can never love until you meet the true love. Kaya ginawa kong ganito. God is patient with Bong. God is kind to Bong. Naintindihan niyo po, gawin niyo din yan sa papel niyo. Di ba? Kahit nyari, ay grabe, puro 2 ako. 3, bagsak.
ka magalala. God is patient with you. And hopefully one day, because God becomes real and we're growing, Bong is patient. Bong is kind. Naintindihan? Kaya ako pinalaminate din ito just to keep on reminding myself, I need to keep on growing in love. Naintindihan niyo po? Kasi minsan pasensyoso ko, minsan wala akong pasensya. Di ba? Minsan mabait ako sa natutulog, minsan napapanaginipan ko sila. Joke na. Pero what I'm trying to say is this, we need all to grow. Kaya, subukan nating, okay pa, subukan natin, evaluate natin sarili natin, not to put down ourselves, but to trust God more and say, God, thank you, ikaw to. That you are patient with me, that you are kind to me, that you're not even jealous of me. Diba? You are not bragging for your power because you want the best for me. You're not arrogant, God. You're so humble. You're willing to sacrifice, crying out, my God, why hast thou forsaken me? Just for me to be saved, O Lord. Kapag inis ka na, alalahanin mo who God is to you. Are you following? Okay po? Kaya pag chinek nyo na to, nawa, sa likod, isulat nyo yun. At pagkatapos, ilaminate nyo din. Tapos sana tumaas na yung grade natin. Next year, tataas na. Yung dating 1, 2 na. Tapos dating 2, magiging 3. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Because God will never give you up. Because love never fails. Amen? So, gusto ko lang sabihin sa inyo, when the Christians were being maligned, and I will end. Yung mga researchers, hinanap nila, inalam nila about Christianity in comparison to other religion. And this is what they came out. Si Aristides of Athens, sabi niya, Christians have the commands of the Lord Jesus. Meron silang utos ni Jesus Christ, the Messiah Himself. Etched into their hearts, nakaukit sa kanilang mga puso. They do not engage in adultery or sexual immorality, and they do not bear false witness. Hindi lang ginagawa yun because they're people of love. They do not bear false, neither do they covet that which belongs to others because there's satisfaction in God. They love their neighbors. Ang sabi niya, and they comfort those who injure them. Biro mo, sinaktan na sila, kinocomfort pa nila. Yun yung testimony ng nakaraang linggo ni Onyx. Sinunog na yung gamit mo, yung farm mo, concern ka pa rin sa kakainin nila. Amazing, no? Hanggang sa naging Christian, iba sa kanila. And trying to win them over as their friends. They're eager to do good to their enemies. They abstain from unlawful lifestyle and all impurity. They neither neglect the widow nor oppress the orphan. Kaya naman ang mga Christian, kaya nagkaroon ng hospital, paaralan, lahat yan, pati orphanages, lahat yan ay pinasimulan ng mga Christian dahil nagmamahal sila sa Diyos at nagmamahal sila sa kanilang kapwa. Amen po? Kaya mga kapatid, mga estudyante, pagbutihin yung ginagawa, hindi lang para kayo mag-honor, kundi para i-honor nyo si God at bilang pagmamahal nyo sa inyong kapwa, talagang pagsisilbihan sila sa inyong mga ginagawa. Mga nanay, pagbutihan yung pangangalaga nyo sa mga anak bilang nanay, nang sa ganon makapag-raise up ka ng mga Abraham Lincoln ng panahon natin ngayon. Mga tatay, maging tapat kayo sa inyong mga asawa, maging tapat kayo sa inyong mga ginagawa so that God will raise up new heroes of the faith in our times because we love God and we love one another because Jesus loved us. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, as I have said, hindi natin to kaya kung hindi totoo si Jesus sa atin. Lahat tayo ay mahina. But God is strong. At kung handa tayong aminin ang ating kahinaan, ang ating kawalan, bakit hindi mo tanggapin ang kapunuan ni Jesus Christ?
Why don't you just admit and say, Lord, kailangan kita. Ayoko na ng reliyon. Gusto ko ng katotohanan na may ugnayan sa'yo. Na masasabi kong ginawa ko to hindi para sa akin. Ginawa ko to dahil sa inyo, dahil mahal ko kayo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita hindi dahil gusto ko mapunta sa langit. Tinatanggap kita dahil gusto kitang makasama sa kawalang hanggan. Kapatid, kung yun ang loobin ng puso mo, na Lord, gusto ko magsimula ngayon, gusto ko mabuhay dahil mahal ko kayo. Kung yun ang talagang loobin ng puso mo at gusto mong sabihin, Lord, sinusuko ko yung buhay ko sa'yo, magpakumbaba ka, taas mong kamay mo and I'll pray for you. Yes, huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, thank you, Jesus. Yes, huwag kang mahiya. Even doon sa third balcony. Aminin mo, Lord, hirap ako. Nung ini-evaluate ko yung sarili ko, ang layo ko, Lord. And thank God. God is not telling us, kailangan mo magawa lahat to para maging katanggap-tanggap ka sa akin. Hindi, tanggapin mo ko dahil alam mong hindi mo to kaya and you need me. I will fulfill what I promised you. I will fill up what is lacking in you. Whatever you do not have, I will provide it for you. You lack patience, you lack kindness, you are proud, take me. I will give it to you. You cannot have it on your own. You cannot have it with your own strength. You have to be humble enough to admit, Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for me to demonstrate your love, oh Jesus. Thank you, Lord, that you suffered so much that I may be saved. And thank you for allowing me to know this now. And kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos, just raise up your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At marahil ikaw naman ay tatay and you are also having struggles. Paano mo ito gagawin sa asawa mo? Marahil nagkamali ka na in the past. That be humble enough, Lord, tulungan mo ko. I'll start all over again by your grace and by your mercy. Yes, huwag ka mahiya. Taas mo rin kamay mo. Yes, God is speaking to you. Nanay ka, ganun din. God is speaking to you. Nagkamali ka. Minura mo anak mo and you're asking for forgiveness. And you don't know where to start. But you just come to Jesus. Admit that you need Him. Admit that you made a mistake. Admit that you have sinned against Him. Thank you, Jesus. God is saying, those who labor and heavily laden, come and I will give you rest. Learn from me, for I am humble and meek. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, I'm still waiting for you. God's still waiting for you. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Father God, I thank you that you see all these hands that are raised. I pray for your mercy, oh God. And thank you, Lord, for your sacrifice on the cross. Thank you, Lord, that you died for us. Thank you, Lord, that you rose again from the dead and empowering everyone who comes to you, Father God, with humility. Lord, acknowledging their nothingness before you. And thank you, Lord God, that the power that raised you from the dead is the same power that will be at work to everyone who comes to you, Lord Jesus. That they may experience your fullness. That they may experience the love that you want us, Father God, to extend to one another. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are the fullness of what we are seeking. Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakataon. We are seeking satisfaction from people na kaya kami nadidisappoint. Nag-seeking, Lord, the love that we are looking for sa asawa namin, sa anak namin, sa magulang namin. And we get frustrated dahil hindi lang maibigay. But thank you. What they could not give, you're giving it to me now. And I accept it with my whole heart. And with humility I pray, live in me. With humility I pray, allow me to live by faith in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray, Lord God Almighty, allow all of us, Father God, Lord, to live a life of love that people will recognize that we belong to you. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms Aguilar mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw, Joms. Ito pong unang tanong. Dahil sa ating pagmamahal sa sarili, mahirap para sa atin ang magmahal ng kapwa. Mayroon bang paraan upang mas maging madali sa atin ang magmahal? Ayan, alam mo, ang pag-ibig na totoo, galing yan sa Diyos. Unless you experience na yung punong-puno ka sa Diyos, when you find full satisfaction sa love ng Diyos, hindi mo iisipin yung sarili mo. Kaya mo lang naiisip yung sarili mo kasi you are longing for something to fill you up. Lagi tayong may kulang. There's some form of emptiness. Yung sa Tagalog, yung kahungkagan sa loob. No, kaya ngayon, dahil parang butas yan, hindi mapunan. And only God who is eternal can fill that up. Kaya naiinis tayo kasi hinahanap natin sa tao yan, nadi-disappoint tayo dahil hindi lang maibigay. Kaya para mapagtagumpayan mo yan, you need first to experience the overflowing love of God. Nang sa ganun, yung overflow na yun, hindi mo mako-contain yun kasi eternal siya eh. You have to share it to somebody. Kaya it's not about us, it's all about God. Ang ganda ng sagot mo dun, Pastor Bong, yung kailangan talagang ma-experience yung pagmamahal ng Diyos. At dahil po dyan, ito yung pangalawang tanong. Marami sa atin ang kulang o naghahanap ng pagmamahal. Paano ba tayo magmamahal ng kapwa kung tayo mismo ang may pangangailangan nito? Hanggat hindi ka napupunan, hindi mo maibibigay. You cannot give to someone what you do not have. Kaya ng malungkot na katotohanan, no? Everyone is longing for love, pero hindi lang naiisip, ano ba yung pag-ibig? Kaya nga, would you believe, si God holy, but He was never defined as holy. He is defined as love. Kaya, kapag si God nasa atin, dun mo palang may papasa yon. Kasi nga, sabi ko pag-aapaw yan eh. Pag umaapaw na yan, maibibigay mo na sa iba. Kaya nga yung iba, kunyari, you're looking for attention. Di ba? Paano ka magiging attentive sa ibang tao if you're seeking for attention? But once you are satisfied that God is attending to you, naku, si Lord na bala sa akin na I will take care of you. I will attend to you. Kasi si Lord ang may control sa akin. Si Lord ang nag-aalaga sa akin. Si Lord ang nagmamahal sa akin. Kaya naman, willing na ako to give away. Ayun, ang ganda nun. Kaya parang siyang give and take. Talagang pagmamahal. Take from the Lord yes. and you give it away. Ayun. At ito po ang pangatlo at huling katanungan. Bakit nga ba greatest ang love kaysa sa faith at hope? Ayan. Alam mo pagdating sa langit, yung faith, kita mo na si God eh. You don't need to believe or to be certain na dyan lang si God. Nakita mo na kasama mo na siya face to face. Yung hope, yung inaasahan mo, kasama mo na siya eh. But love remains. Amazing. Pagdating sa eternity, yung love nandoon pa rin. Yung love relationship with God, your love relationship with the people of God, sa eternity, nandun pa rin. Pero yung idea ng faith, hindi mo na halos kakailanganin, nandun na si God eh. Love is the greatest of all because God is love. Ang ganda. God is love. Maraming salamat, Pastor Bong, sa iyong mga kasagutan. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan po namin ang lahat ng singles na samahan kami every Friday, 7:30 p.m. dito sa CCF Center or satellites near you para sa Big Fridays. You may also follow Big Singles Ministry Facebook page or YouTube channel for updates. Kita-kits, and that's it for Sunday Fast Track. God bless.